Ang tindi naman po ng balita na ito, mga kaistorya, tungkol na naman kay Senator Joel Villanueva. Ang sabi po sa balita, yun umanong kickback ng senador sa flood control projects na nagkakahalaga ng 125 million pesos ay personal na dinala umano ng isang dating opisyal ng DPWH kay Senator Joel Villanueva sa isang rest house sa Bukawi, Bulacan. Ang binabanggit na dating opisyal ng DPWH ay si tinanggal, former DPWH First District Engineer ng Bulacan na si Engineer Henry Alcantara. Na itong si Alcantara nga, sinasabi ni Joel Villanueva, mga kaistorya, di ba, kinote niya, ginawan ko ng content, na mismong si Alcantara umano nagsabi, wala raw siyang kinalaman, di ba? Itong si Senator Joel Villanueva, sa flood control, abay mali. Noong una, oo. Pero bandang huli, kumanta si Alcantara. At kaya po pala nakasuhan o nagrekomenda ang ICI sa ombudsman na kasuhan itong si Senator Joel Villanueva ay dahil ang binasihan nila mismo ay yun pong testimonya sa ICI ni Alcantara. At yung dalawa pa pong assistant district engineer dati ng DPWH sa Bulacan ay nag-testify din po sa ICI at nagko-corroborate mismo yung mga testimonya nila kasama yung kay Alcantara. O, kita ninyo ang mga nangyayari, di ho ba, mga kaistorya? Kaya maganda na may independent body na nag-iimbestiga dyan sa flood control mess na yan. Di ba't yan din ang panawagan ko noon? Yan ho ang pag-uusapan natin na pakishare po at pakilike para malaman po ng ating mga kababayan. Yung nakikita mismo ninyo sa akin pong tabi ay yan mismo ang reference na gagamitin natin. Buhat po yan sa balita po mga kaistorya ni ABS-CBN. Ang sabi sa caption, batay sa salaysay ng isang dating DPWH engineer, personal umano siyang nagdala ng 125 million pesos kay Senator Joel Villanueva sa isang rest house sa Bukawi, Bulacan. At ito nga po mga kaistorya, yung kanilang online news article. Palakihin ko nga para mabasa din ninyo ng maayos. Ang sabi po dito, in ICI report, ex-DPWH engineer details scheme involving Joel Villanueva. Ayan yung kickback scheme Nagalit daw itong si Senator Joel Villanueva sa mga opisyal ng DPWH kasama si dating Yusek Roberto Bernardo. So napilitan daw gumawa ng paraan itong si Bernardo at saka si Alcantara para ho payapain ang galit na si Senator Joel Villanueva. So ang nangyari ay nabigyan itong si Senator Joel Villanueva ng project under unprogrammed funds sa 2023 national budget na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Ang request ni Senator Joel Villanueva ay mahigit 1 bilyon pero ang naproba daw po ay 600 million pesos. May napakalaking halaga pa rin. Anyway, para detalyado, babasahin ko muna sa inyo. Mga ka-story, ganito na lang siguro. A former Department of Public Works and Highways engineer claims to have personally brought 125 million pesos meant for Senator Joel Villanueva to a rest house in Bukawi, Bulacan, according to a report by the Independent Commission for Infrastructure. Basahin natin sa baba. The ICI on Wednesday kahapon released its interim report and the recommendation to the Office of the Ombudsman outlining schemes allegedly involving several incumbent and former members of the House of Representatives or representatives in the Senate in obtaining bribes. Suhul, nasusuhulan. Nako, congressman, mga congressman at mga senador of unwarranted monetary benefits from contractors of flood control projects. So kasabwat, mga natural, mga opisyal yan ng DPWH ang nagiging kasabwat dyan. Asahan ninyo mayroon pang mga susunod dyan na i-rekomenda ng ICI na kasuhan kasi ang sabi, marami pong sitting na mga kongresista at mga senador. Ayan
Marami raw po. Alam na natin, sigurado, na may mga makakasuhan pa. Meron nga ngayon, mga nagre-react na, bakit hindi kasama si dating Speaker of the House, Martin Romualdez? O tika, bakit may pa? May mga nag-testify ba? Laban kay dating Speaker Martin Romualdez sa ICI? Kung meron, hindi pwede na mag-recommend ng kasuhan. O yung mga bumabatikos kay former Speaker Martin Romualdez, o maghanap kayo ng testigo na ituturo yan kung Martin Romualdez. Dalhin nyo sa ICI. Ganun lang. Napakasimple. Di ba? Bakit binabatikos ng ganon? Ano ang purpose? Ano ang layunin? Di ba? Mapapatanong ka na lamang O ituloy po natin. Former Bulacan DPWH First District Engineer Henry Alcantara appeared before the commission during its September 24. Nung pa? Isang buwan na pala ang nakaraan. Napumunta roon nag-testify sa ICI si Alcantara. Hearing and provided copies of his sworn affidavits on September 29. Ito na, tatlo sila Former Assistant District Engineer Bryce Hernandez and former Construction Chief JP Mendoza reappeared before the ICI. So tatlo silang nag-testify sa ICI. During those hearings, ICI said that the three former engineers of DPWH testified, among others, about the process by which government funds allocated to flood control projects were pocketed by various government officials. Silang tatlo mismo nag-testify kung papaano po ibinubulsa ng mga opisyalis ng gobyerno yung malalaking halaga ng pera sa flood control projects. Sila pala yung mga nagturo On October 8, 2025, ICI said Hernandez and Mendoza executed a supplemental affidavit. Nagkuhan din pala sila, nagbigay din sila ng testimony affidavit sa DOJ. Idinitalye nila kung paano yung alleged involvement ng public officials sa iba't ibang proyektong infrastruktura ng DPWH. So hindi lang ito sa hindi limitado ito malamang sa flood control lang, no? According to ICI, Alcantara and Hernandez voluntarily answered its question and provided details of their dealings with several lawmakers. So mga kasabot nila, ikinanta ni na Alcantara at Hernandez, yung mga kasabwat po nilang mga mambabatas. Alcantara testified that in 2022, Villanueva, ito na si Alcantara ang binabanggit siya mismo ang nag-testify na noong 2022 humingi si Senator Joel Villanueva ng project na isang multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Napakalaki naman yan. Napaka-overpriced naman yan. Multipurpose building lang tapos 1.5 billion pesos ang hinihingi niyang halaga. Pero ang na-allowed lang ay nagkakahalaga ng 600 million pesos. Magtataka ka naman kay Senator Joel Villanueva bakit sinasabi niya na mismo ikang si Alcantara ay sinasabing wala siyang kinalaman dito. Pero bakit ikinakanta siya ni Alcantara? Asan ang proof natin? Kuha po tayo ng isang video clip from the Senate, isang komite. Hearing ito na kung saan ay nandun din po mga ang mga opisyalis ng DPWH. Ayan yan siya Eto, ginawan ko na ito ng dedicated content. Ang maririnig mismo ninyo sinasabi niya, Alcantara, binanggit din niya, pati si Bunuan. Si Bunuan, sabi po ni Senator Ping Lacson, mukhang sumusolo umano ito ng diskarte. Tumatanggap umano ng memo mula sa labas ng DPWH. Na ang mga walang record umano yung pangalan ng mga nagkuha ng memo na yun sa DPWH office. Si Senator Ping Lacson, di ba't ginawan ko rin ng content yan? Play po natin. Tingnan niyo, pakinggan niyo mabuting sasabihin dito ni Senator Joel Villanueva. Ulitin ko po, Secretary, although nabanggit niyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to. Binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara. DE Alcantara. Kasi dating district engineer po yan ng Bulacan, First District. Binanggit niya.
Even ano daw, di Alcantara, atas natin ang kontihan, tapos i-play po natin. Even di Alcantara, na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. Oh. Eh, paano yan? Eh, si mismo nga si Alcantara na sinasabi mo, na sinabi umano, sabi niya, sinabi ika ni Alcantara na wala siyang kinalaman sa flood control. Eh, ikinanta siya sa ICI, siya ang itinuro. Paano yan? Di ba? Napaka-ironic naman, di ba, magkaka-istorya. O, ibalik ko sa inyo yung online news article po ng ABS-CBN. Napaka-ano, di ba? Di ba, medyo sablay. Sige, para malaman natin ang buong kwento, basahin po natin. Former DPWH Yusek Roberto Bernardo and Alcantara were allegedly forced to make a way to appease Villanueva. So, napwersa, napilitan, naobliga, itong si Bernardo at si Alcantara na payapain itong si Senator Joel Villanueva kasi nga galit. Alcantara told ICI that Villanueva was given projects under the 2023 unprogrammed allocations in the amount of 600 million pesos. So, na-aproban, no? Unprogrammed funds. Naku. At saka yung mga insertions na yung mga amendments na yung umano Diyan umano nang gagaling yung mga kwan Di ba sabi ni Senator Ping Lacson, nabigyan umano ng project si Senator Joel Villanueva na nagkakahalaga ng 600 million pesos na nasa ilalim ng unprogrammed allocation sa 2023 national budget po yan. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, unprogrammed allocations which were, lahat daw po yan ay flood control projects. O, kita na ninyo. 25% umano nung halaga na yon ay napagkasundo ang ibigay kay Senador Joel Villanueva. Ano yon? Kickback yun. Corruption yun. Kurakot yun. 125 million pesos was brought personally by Alcantara to a rest house in Barangay Igulot, Bukawi, Bulacan, and was left with a certain Ping, who allegedly works for Villanueva with the instruction to hand the money to the senator. Ang nagdala umano ng 125 million pesos na yan na kickback kay Senator Joel Villanueva ay si Alcantara mismo. Dinala niya sa isang rest house sa Barangay Igulot, Bulacan at ibinigay niya sa isang nagngangalang Peng na nagtatrabaho kay Senator Joel Villanueva at ang instruction umano ay ibigay yun ni Peng kay Senator Joel Villanueva. Villanueva has repeatedly denied all allegations. Di ba? Tinatanggi naman talaga niya. In late September, said he was fully prepared to be investigated. I have nothing to hide and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Oh, sige nga. Sige. Sabi niya, kaya ko pong tingnan ang bawat isa sa inyo dito mga kapwa ko GIL. Mata sa mata, wala tayong flood control, hindi tayo sangkot sa katiwalian. Yun ang sabi niya. Sabi pa dito, disappearing messages. According to the ICI, Alcantara's statement was corroborated by Engineer Bryce Hernandez. So yun pong testimonya ni Alcantara ay sinuportahan naman ng testimonya ni Bryce Hernandez. So, tumiba yung testimonya ni Alcantara kasi nga suportado ng testimonya naman ni Bryce Hernandez Ito natatanda niyo ba? Sa hearing ng Blue Ribbon Committee na di ba ilang beses yan tumatanggi si Alcantara at ang talagang tudubigay naman na kumakanta si Bryce Hernandez at kinakanta rin niya si Alcantara. Later on, di ba't napaiyak din si Alcantara? Yun na yung time na inginuso niya si Senator Joel Villanueva. Di po ba, mga ka-istorya? Hernandez said, palakihin ko muna, Alcantara and Villanueva frequently communicate through messaging apps that feature disappearing messages. Yung disappearing messages kasi, mga ka-istorya, kumbaga may time limit lang yan. Pagkatapos ng time limit, nagdi-disappear yan, nawawala yung message. The ICI report stated that Hernandez would
often take pictures. So, pinipicturean ni Hernandez, ni Bryce Hernandez yung mga picture. Ano ho? Yun ay conversation po ni Alcantara, ni Senator Villanueva. Ano ho? Because the former was worried that he would not be able to read them. Ay, baka daw kasi hindi na nila mabasa, kaya pinipicturean. So, para may kumbaga may backup copy. One particular exchange would reveal Senator Joel Villanueva asking for funds from the DPWH. Ganon. Isa sa mga napicturean na usapan, disappearing messages, usapan ni na Senator Joel Villanueva na humihingi umano ng funds sa DPWH. Pera yun si Senator Joel Villanueva. Further, it would appear that Senator Villanueva was mad, nagalit, that he was not initially given flood control projects dahil hindi raw siya nabigyan ng flood control projects. Yun palang kinagalit. Conversations between Engineer Alcantara and Senator Joel Villanueva would likewise confirm that ito na pala yun 600 million pesos worth of flood control projects with Senator Villanueva as the proponent. So, ang proponent ng 600 million pesos na yon na project, na lahat umano hindi ba, sabi kanina, ay mga flood control projects, ang proponent ay si Senator Joel Villanueva. Alcantara also testified that sometime in 2024, he and the Yusik Bernardo attended the budget hearing at the Senate. Ganun, umatin sila. At the time, Alcantara said Bernardo asked him if he wanted more funding since a certain SJE. Ano yan? Senator Joel Villanueva ba yan? Still had an excess of 355 million pesos. Hernandez corroborated Alcantara's statement and said that sometime in 2025, Senator Jinggoy Estrada nabanggit din, coordinated with Alcantara and informed him that he has 355 million pesos worth of funds for allocation to fund flood control. Hindi, yung SJA, Senator Jinggoy Estrada, pwede rin kasi pag yung abbreviation kasi pwedeng dapat kung Senator Joel Villanueva, SJV, di ba? Ito, Senator Jinggoy Estrada, kasi SJE, di ba? Mga kaistorya, kaya pala nabanggit dito, ayun ganun pa. According to the ICI report, pati nga po si Saldico na pangalanan allegedly had suitcases of money delivered to a house he owned in a gated subdivision sa Pasig City. Kaya pala pati itong si Saldico ay inirekomenda na kasuhan. Bali-anim nga po sila, mga kaistorya. Ganon, Ngayon ito. Inirelease na po ni Ombudsman Boying Remulla yung detalye ng pagkaka-dismiss, pagkaka-reverse ni former Ombudsman Samuel Martires. Yun pong order noon ng former ombudsman naman, Conchita Carpio Morales nga po, sa dismissal sa pagkasenador kay Senator Joel Villanueva. Ito na yun. Sa madaling sabi, gusto nyo ba basahin ko pa po ito, mga kaistorya? Ganito na lang kasi di ba maraming balita naman narito. Ang nangyari dito, di ba, kaya ito nag-file ng motion for consideration sa ombudsman noong 2016 si Senator Joel Villanueva ay kasi nga ang ikinakatwiran niya ay pineke ang pirma niya. Pero base po sa desisyon noon ng ombudsman, panahon ni former ombudsman Conchita Carpio Morales, ay kumbaga hindi naman napatunayan na pineke yung pirma ni Senator Joel Villanueva. Kaya nga, mga kaistorya, siya ay sa Senado noon na ang sabi i-dismiss pero hindi nga sinunod ng Senado noon. Ngayon, ang nangyari, binaliktad naman ni Martires yung desisyon ni Conchita Carpio Morales na sinasabi niya na kumbaga ay pineke nga ang pirma ni Senator Joel Villanueva. Ganon. Diba? Kumbaga parang kata-kata kasi mga kaistorya, sa desisyon ng ombudsman noon ay sinasabing hindi naman ito, Villanueva argues that the signatures on the letters in the list of beneficiaries are forgeries. Forgeries. Ibig sabihin, pineke.
forgery is not presumed. It must be proved by clear, positive, and convincing evidence, and the burden of proof lies on the party alleging forgery. Denial, no matter how vehement, is insufficient to prove that the signature appearing in the PDF documents are falsified. The decision read. So, binaliwala nila. Kumbaga, mga kaistorya, hindi nila pinanigan yung katwiran ni Senator Joel Villanueva, panahon ni Morales to, na pinike yung perma niya. Kaya ito, no, the ruling rejected Villanueva's defense that his signatures on the PDF documents were forged. Yan po yan. Medyo pinapasadahan ko na lang, mga kaistorya, para wag na tayong humaba. Ito yan, documents released by the Office of the Ombudsman show that in a 2016 decision penned by former Ombudsman Conchita Carpio Morales, probable cause was found to indict Villanueva for criminal charges such as malversation of public funds, malversation through falsification of public documents, and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan naman, the reverse po yan mga kaistorya ni Martires. Sabi pa, the decision found substantial evidence to hold him liable for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. They are hereby imposed the penalty of dismissal from the service together with its accessory penalties of cancellation of eligibility for future of retirement benefits, perpetual disqualification. May hatol na pala sa kanya noon na ang ombudsman perpetual disqualification. Mabigat ang hatol pala sa kanya mga kaistoryano. Kaya lang ni-reverse yan lahat mga kaistorya ni Martires noong 2019. Bakit hindi sinapubliko? Bakit hindi ibinalita ni Martires noon? Hindi sinapubliko, hindi sa media. Bakit? Limot daw, di na daw matandaan ni Martires. Yun ang dahilan niya. Yan po mga kaistorya, mga balita at informasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na may ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers natin. Maraming salamat din po sa inyo. Shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.